Sa nakaraang bahagi natapos tayo kung saan. Nakatayo si Nogahang, tulala, tahimik, parang hindi sigurado kung anong dapat gawin. Habang umaalingaw-ngaw ang labanan sa paligid, siya'y tila naiwan sa gitna ng gulo, di pa rin makagalaw. Sa likod ng kanyang isip, naguguluhan siya. Mandirigma mula sa Merm. Ang dami nila, kung sasali pa ako, baka lalo lang lumala. Wala naman akong maitutulong. Pinagmamasdan niya ang paligid, puno ng kaguluhan at karahasan. Habang dumarami ang kalaban, ramdam niya ang bigat sa dibdib niya, takot, pagdududa, at pagkabigla. Nagsimula ng kumilos ang iba. Maraming mandirigma dito. Siguradong madali nilang matatapos to, di ba? Pero kahit sila, may alinlangan na sa mga mata. At sa huli, isa lang ang naisip ni Gahang. Tumakbo na lang tayo. Biglang napalingon si Nogahang. Nanlaki ang mata niya. Ha! Mula sa malayo, nakita niyang patakbo at papalapit na ang batang babae. Hindi pa rin siya makapaniwala, diretso itong tumatakbo papunta sa kanya, habang ang paligid ay puno ng panganib. Anong ginagawa mo? Sigaw niya, habang nanlaki ang mata at halos matambas sa gulat. Bakit dito ka pumunta? Dapat sa mas maraming tao, di ba? Nangaatog pa ang boses niya sa takot, at mukhang gusto na lang niyang lumubog sa lupa. Pero kahit anong sigaw niya, patuloy pa rin sa pagtakbo ang bata. Habang si Gahang naman ay literal na nagpapanik mode, hindi alam kung tatakbo palayo o sasalubungin ang problema. Sa gitna ng katahimikan, biglang bumilis ang paglapit ng mga anino, mga armadong lalaki na mabilis kumilos, waring may misyon. Ang lupa'y halos manginig sa dami nila. Isa-isang sumusulpot mula sa dilim, palibot sa isang tao. Isang misteryosong lalaki ang nakatayo sa gitna. Balot sa maitim na kapa, tila hindi nababahala, pero alam niya ang totoo. Sobrang dami nila. Mahinang bulong niya, habang pinagmamasdan ang papalapit na panganib. Sa dami ng kalaban, imposibleng walang dugong dadanak. Habang damadami ang mga kalaban, nanatiling nakatayo si Nogahang, waring di pa rin sigurado sa ginagawa ng lalaking nasa gitna. Anong ginagawa ng taong yun? Tanong niya sa sarili habang pinagmamasdan ng misteryosong mandirigma. Hindi niya inaasahan ang susunod na mangyayari. Sa isang iglap, kumilos ang lalaki. Mabilis, malinis, eksakto. Sumalpok ang mga espada at nagbagsakan ang ilan sa mga kalaban. Saan nanggaling ang mga eksperto na tulad nito? Napatigil si Nogahang. Hindi siya madaling mamangha, pero ngayon, ramdam niya, iba to. Sa paligid, nagkakagulo na. May mga nagsitakbuhan papunta sa kanya. Pero si Nogahang, hindi umatras. Nakatutok pa rin ang tingin. Malamlam ang sikat ng araw, at ang hangin ay nagdadala ng amoy ng mga punong kinakalawang sa init ng hapon. Napakagatlabi si Nogahang, ang kanyang nooy kumunat habang mahigpit na hinawakan ang kanyang espada na kumikislap pa sa sikat ng araw. Sok, buwiset, bulong niya sa sarili, habang bumibigat ang bawat hakbang. Hindi niya kailanman hinangaad na malagay sa peligro. Simpleng buhay ang nais niya malayo sa mga labanan at gulo. Ngunit sa bawat daan na kanyang tinatahak, tila hindi siya tinatantanan ng kapalaran. Hindi ko naman ginasto ang ganito. Sa likod niya, sumasabog ang mga yapak ng galit at sigaw. Nag-uumapo ang tensyon sa hangin. At sa isang iglap, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Mga walang hiya, huminto kayo. Ang sigaw ay tila alingaw-ngaw ng isang sugatang hayop puno ng hinanakit, galit, at paninindigan. Naramdaman ni Gahang ang pagbigat ng kanyang puso. Alam niyang hindi na siya basta makakatakas. Sa gilid ng daan, ang batang babaeng ay biglang nagdalawang isip na puntahan si Papa No. Nanlaki ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga labi bahagyang bamuka sa takot. Hay! Halos hindi marinig ang kanyang tinig, nanginginig habang ang mga anino ng mga maskarang kalaban ay sumulpot mula sa likuran. Tahimik at malamig ang kanilang galaw, mga aninong sumisingaw sa paligid, mga matay walang bakas ng awa. Nagmimistulang mga demonyo sa dilim, naghihintay ng kanilang susunod na biktima. Si Nogahang, na kanina'y may kalmadong tibok ng puso, ngayoy napasigaw ng wala sa oras. Napalundag siya mula sa kanyang kinatatayuan, hinawakan ang kanyang espada, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nagkaroon ng sariling buhay, tumatakbo ng walang direksyon. Sa harap, dalawang mandirigma ang hamarang sa daan nakatayo ng matatag, parang nag-aabang ng isang nakatakdang kamatayan. Nagkagulo ang lahat nang biglang pumasok si Nogahang sa eksena, matapang, pero halatang nagmamadali. Agad niyang hinablot ang batang babae, hindi na nagdalawang isip. Kya,
Sigaw ng bata habang binubuhat siya ni Gahang palayo sa panganib. Sa likuran nila, umalangaw-ngaw ang sigaw, kasabay ng mabilis na yabag sa batong daan. Ang mga kalaban, armado at walang awa ay tila nagdalawang isip. Natahimik sila bigla at nakatunganga dahil sa malakas na sigaw ng ating bida. Habang pasan niya ang batang babae, lumingon si Gahang. Kita sa mukha niya ang kaba at inis. Ang dalawang kalaban kanina na saglit na naantala sa pag-atake ay muling humahabol. Sigaw ng isa, ikaw, habang si Gahang ay napapamura na lang dahil sa kapalpakan. Anak ng tipaklong, dapat pala sa kabila ako tumakbo. Bulong niya habang pinipilit kumalma. Hindi bayani sa paningin ng mundo si Gahang, pero sa sandaling to, siya lang ang tanging pag-asa ng batang nasa kanyang mga bisig. Habang pinapaspas ang takbo, natanong ni Gahang ang pader, mataas, matibay, at walang daan palabas. Sandali siyang natigilan. Wala na, kailangan ko na lang lusubin to, bulong niya, habang mahigpit pa ring pasa ng batang babae. Sa isang malupit na buwelo, humakbang siya, sugod. Wow! Sigaw niya, habang tumatama ang bawat hakbang sa lupa't binabasag ang katahimikan ng paligid. Walang preno, parang toro. Tumama si Gahang ng buong lakas sa makapal na pader, at binutis ito na parang plywood. Nagtalsikan ng mga bato, gumuho ang bahagi ng pader, at sa gitna ng alikabok, lumabas siya, hawak pa rin ang bata, pawis na pawis, pero buhay. Isa lang ang nasa isip niya. Basta makalayo lang kami. Habang papalabas si Gahang mula sa pader ng hardin, napahinto siya sandali. Kung babalik ako sa loob, bulong niya sa sarili habang mahigpit na hawak ang batang kasama niya. Bigla niyang napansin ang mga iba pang kalaban, hindi ordinaryong mga kriminal ang mga ito. Grabe, hindi ko akalaing may magtatangkang dumukot ng bata sa ganitong lugar. Laminga siya sa paligid, pero walang ni isang bantay. Anong klaseng seguridad meron dito? Wala man lang gwardya. Habang papalapit ang mga misteryosong lalaki, handa na si Gahang na makipaglaban. Hawak pa rin niya ang bata, at sa mga mata niya, malinaw na hindi siya uurong. Dalawang armadong kalaban ang sabay-sabay na sumugod kay Gahang pero hindi siya natinag. Wala siyang oras para mag-isip, kailangan niyang protektahan ang bata. Sa isang iglap, umiikot ang katawan niya, at gamit ang lakas ng kanyang mga paa, sabay niyang tinamaan ang mga kalaban. Lumipad ang mga ito paatras. Walang kalaban-laban sa bilis at lakas ng atake ni Gahang. Habang nagpapahinga ng bahagya, pinakiramdaman niya ang paligid. Alam niyang hindi pa dito nagtatapos ang laban. Matalim ang tingin ni Gahang, halatang desidido. Nakatingin siya sa babaeng sugatan, nanginginig sa takot. Hindi na siya nagdalawang isip. Buwiset sila, at buwiset na rin ako. Sigaw niya sa sarili, punong-puno ng inis. Lumapit siya at niyakap ang batang babae. Kumapit ka ng mahigpit, bulong niya. Alam niyang wala ng atrasan. Nasa harap nila ang mga kalaban, armado at handang pumatay. Pero si Gahang, wala nang pakialam. Mabilis lang to, sabi niya, sabay sugod na parang bagyong hahampas. Isa sa mga bandido ang biglang nagsalita, "Huwag ka nang makialam, amin na yan." Halatang kumpiyansa, akala siguro madali niyang mapapatamba si Gahang. Pero si Gahang, hindi siya basta-basta. Hawak pa rin ang batang babae, humarurot siya pasugod. Mabilis, parang bagyo, tumalon siya, ang isang paay nakaangat, handang sumipa, diretso sa lalaking may hawak na espada. Walang pag-aalinlangan, walang takot, napasinghap ang kalaban. Ano to? Baliw, sasalubungin ang espada gamit ang paa. Isang eksenang parang imposible, pero para kay Gahang, ito lang ang paraan. Biglang tumama ang sipa ni Gahang, isang malakas na klang ang sumalubong sa tunog ng bakal. Nanlaki ang mata ng kalaban. Ano yun? Hindi siya makapaniwala. Ang espada niya, na dapat ay pumutol ng laman, ay winuwasak lang ng isang paa. Lintik, pero bago pa siya makabawi, tatama na ang flying kick ni Gahang habang nasa ere, at isang solidong sipa ang damapo sa kanyang mukha. Tikman mo to. Sabay bagsak ng kalaban sa lupa at lipad sa ere ang tinamo ng mga kalaban, basag ang ilong, bitbit pa rin ni Gahang ang babae sa braso niya. Sa isang iglap, humawi ang hangin, isang sipa, mula kay Gahang ang parang bagyong damapo sa mga mukha ng kalaban. Nagsibagsakan sila sa lupa, wala man lang panlaban. Tila damong tinangay ng sigwa. Sunod-sunod ang galaw ni Gahang. Wala siyang sinasayang na segundo. Kasabay ng sigaw ng mga nakasaksi, isang bihasa. Nagkatinginan ng mga tauhan ng di kilalang sekta, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan.
Meron pa palang ganitong lakas bukod kay Hong Moonjong. Habang sila'y naguguluhan, si Gahang ay kalmadong ibinabagsak ang mga hadlang. Isang halimaw na walang pangalawa. Tila ang buong daigdig ay nayanig ng kanyang galit. At dahil doon ay nayanig sa takot ang mga kalaban at napatigil sa kanilang kinatatayuan. At sa huli, dinaanan lang sila ni No Gahang. Mabilis ang kilos, parang kidlat sa masamang panahon. Napakamot na lang ang dalawang kalaban, akala nila'y katapusan na nila ngunit mabuti na lang ay hindi iyon nangyari. Isang kalaban ang nagsimulang tumakbo. At kasunod ay agad na sumigaw sa dalawang kasamang tatanga-tanga, habulin niyo siya. Tumakbo ang mga aninong may talam, ngunit walang makasabay sa bilis ng desidido. Ang dami nila, parang alon sa dagat, sunod-sunod, walang katapusan. Ngunit si Gahang ay hindi basta naduduwag, kahit pa nasa gitna siya ng bagyo ng mga espada. Ang dami nila, bulong niya sa sarili. Pero bakit ang hina naman nila? Isa, dalawa, tatlo, bagsak agad sa isang hampas. Hindi siya makapaniwala. Pinabayaan ba nilang ibaba ang depensa nila? O sadyang hindi sila handa sa isang tulad ko? Sa gitna ng kaguluhan, nananatili siyang matatag, isang halijing di matitinag. At kahit pa siya'y napapalibutan, ang apoy sa mata niya'y lalong lumalalim. Tumalilis si Gahang sa gitna ng gubat. Bitbit ang batang babae na tila may lihim na halaga. Magtago muna tayo, bulong niya. Sigurado akong kaya ko silang iligal. Ngunit habang tumatakbo, isa-isang nagsimulang lumino ang mga tanong. Marami pa raw bata sa loob, pero bakit siya ang hinahabol? Napatingin siya sa batang daladala. Tila may sagot sa katahimikang kinikimkim nito. Siya ang pakay, bulong ni Gahang. At ang iba, panakip butas lang pala. Sa likod ng bawat hakbang, ay may mga aninong humahabol, pero sa puso ni Gahang, isa lang ang laman. Hindi ko sila hahayaang makuha ka. Sa ilalim ng lilam ng kagubatan, nagpatuloy ang pagtakbo, hindi bilang isang bayani, kundi bilang tagapagligtas ng inosente. At dito na nagtatapos ang kabanata, gaya ng paalala sa dulo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like at pindutin ang bell para sa susunod na kabanata.